wala tayong magagawa dahil alam naman ninyo pag tag-araw, nandyan talagang napakainit. Lumiliyab pala na mag-isa yan eh. Walang nagsindi, basta't lumiliyab na lang mag-isa. Maraming salamat at sa ating Mayor Valeda, Congresswoman Villarica, at lahat ng opisyal, mga barangay na opisyal na nandito. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Unang-una po, mabuti na po, alam nyo po, nung nagkaapoy doon sa basurahan, at ang Ubando ang pinaka-naapektuhan eh. At delikado kasi yung usok doon, yung nanggagaling doon. Naamoy nyo ba talaga dito sa ano? Sabi nila talagang masama yung usok, hindi pangkaraniwan na usok yun eh. Dahil may toxic waste yung sa ilalim. Kaya po ay papaliwanag ko lang po, medyo natagalan ng konti, 2 linggo, di ba, bago 24 days bago o di 3 linggo, more than 3 weeks. At ang naging problema po ay ang basurahan ay napakalalim. Kaya hindi maaari na basta't bubuhusan lang ng tubig ng fire truck. Dahil wala rin, mawawala din yung tubig, hindi aabot dun sa ilalim. Kaya ang kailangan namin gawin ay matabunan ng basa na lupa. At yung ginawa natin ay nagpatulong tayo sa mga nagre-reclamation dito. At sinasabi namin, yung hinuhukay ninyo, dito niya na lang dalhin. Ngunit, bago namin magawa yun, nagpagawa pa kami ng kalsada para makapasok yung malalaking truck, para mga dump truck, para ihulog nga yung lupa para patayin yung apoy na nasa ilalim. Nung unang nangyari ito, tinanong ko, gaano ba kalalim yung basurahan? Kanila hindi namin alam. Sabi, kailangan yung pag-aralan na mabuti. Saan ba nagsimula yan? Gaano kalalim ang paghukay? At lahat-lahat. 2 stories pala. Ganyan kataas yung basura. Kaya't yung apoy hanggang dito sa baba. Kaya't hindi kaya na basta't yung fire truck na basta't babasain lang na gano'n. Hindi kaya. Kaya't kailangan talagang patayin, tabunan ng lupa. Kaya't after mga 1.5 weeks, mga 10 days, nabuo na yung kalsada, kaya't inumpisahan na ito. Yung mga kaibigan natin sa mga kumpanya na nagre-reclaim, ay nagpatulong kami. Sabi namin yun na nga, yung mga hinuhukay ninyo, sa amin nyo nadalhin yan, at para may tambak namin dun sa may apoy. Kaya sa awa ng Diyos, after 1 week, pagkatapos nun, nagsimula yung pagtambak ng lupa, ay nawala na yung apoy. Sana naman wala naman masyadong napinsala, wala naman masyadong nagkasakit. Pero talagang delikado kasi yung usok na yan. Hindi pangarang usok na nagagaling sa apoy na may kahoy o kung ano. Pero kung ano-ano kasi ang nasa ilalim nun. Ang pinakadelikado pala, ngayon ko lang nalaman, ang pinakadelikado pala yung usok na nanggagaling sa nasusunog na plastic. Kasi kung papel-papel lang, kahoy lang, yung plastic ang delikado. Iba pala yung lumalabas dyan. Kaya yung iba, kung masyadong mabigat ang usok, magkakasakit. Naitakbo naman ninyo, Mayor. Di ba napunta nyo, nadala nyo sa ospital? O sige, wala namang casualty. Meron din. Ay, naku. Hindi bale, mula ngayon, talagang mabantayan na natin yung mga ganyang klase. Wala tayong magagawa dahil alam naman ninyo, pag tag-araw, nandyan talagang napakainit. Lumiliyab pala na mag-isa yan eh. Walang nagsindi, basta't lumiliyab na lang mag-isa. Kaya ganyan po nangyari. Sana ay nasa mabuti na kayong kalagayan, tapos na, patay na yung apoy, at hindi na mauulit. Kaya good luck po sa inyong lahat.